Iniabot ng pinuno ang kanyang kamay pasulong, nakangiti kay Wenjian, na sinasabing matagal na ang nakalipas. Siya ay sobrang abala sa proseso ng labanan na siya ay nag-e-enjoy. Ibinaba niya ang kanyang hintuturo, sumisigaw na nakakalungkot na sasalubungin ni Wenjian ang kanyang wakas dito at ngayon. Pagkatapos noon, naramdaman ng clan leader na parang maraming pinsala ang nabuo sa loob niya, na parabang hindi sa labas ng galing ang putok, kundi sa loob. Nakakagulat, si Wenjian, Longtung at ang iba pang mga elder ay agad na sumugod upang tumulong, nagtanong, ano ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Wenjian na makapangyarihan ito habang tinitingnan niya ang kanyang nakabukang palad. At pagkatapos ay nagsimulang mga tuwiran na narinig niya ang kapangyarihan ng demonyong Diyos noon. Minsan, ginamit ng Nyong clan ang demonyong Diyos para salakayin ang Kinin Sword clan. Matapos mamatay ang labanan, ang kapangyarihan ng demonyong Diyos ay sumangga. Inilapit ni Wenjian ang kanyang kamay sa kanyang bibig, sinabi na iyon ay ang kapangyarihan ng demonyong Diyos. Agad na inabot ni Lantong ang kanyang kamay patungo sa ulo ng clan, sinusubukang sagutin na ang kakayahang ito ay itinuturing na matagal nang nawala. Kaya kung paano ang tunay na tuntunin ng dugong dagat ay may ganoong kapangyarihan, itinuro ng pinuno ang kanyang kamay sa gilid, inutusan ang kanyang mga subordinate na kunin ang mapa ng mga bundok at ilog. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay nakasuot ng maitim na damit, nagmadali patungo sa ulo ng Sword Clan, at inaakay na kunin ang gusto nila mula sa kanya. Ang lahat ng elder ay agad na nagsimulang magkagulo, inutusan ang lahat na protektahan ang clan chief sa mga panig ng kaaway. Ang mga tao ay patuloy na lumalapit sa kanila, na tila banta. Ang isa sa kanila ay ngumiti ng nakakatakot, natunaw sa isang stream ng madilim na enerhiya ng demonyo, at pagkatapos, gamit ang kanyang mga kapangyarihan, itinulak ang lahat pabalik, hinarangan ang kanilang pag-atake, nang hindi inaasahan ang gayong malakas na paghaharap, agad silang umatras pabalik sa ibaba. Kaagad, isa sa mga kalaban na tao, gamit ang kanyang kapangyarihan, ay itinaas ang kanyang mga daliri, gamit ang kanyang enerhiyang kamay upang agawin ang card mula sa mga kamay ni Wenjian kung saan ang lahat ng mga finalist ay kasalukuyang matatagpuan. Agad na nagmura si Donggang, nagtatanong kung paano ito mangyayari at bakit mayroon din siyang kapangyarihan ng isang demonyong Diyos. Idiniin ni Lantong ang kanyang kamay sa kanyang mukha, pinaikit ang kanyang kaliwang mata. Samantala, ang card na kinuha ng isa sa mga kalabang clan warriors ay napunit sa maraming piraso, literal na sumangga sa hangin, na hindi maganda ang pahiwatig. Naisip ni Wenjian na masama ito dahil naputol na ang koneksyon niya sa mapa ng mga bundok at ilog. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, napansin na ang mapa na hawak niya noon ay hindi na niya maabot. Ang tunay na pinuno ng dagat ng dugo ay nagsabi na siya ay pinagpala ng demonyong Diyos mismo. Kaya walang silbi ang pakikipaglaban sa kanya. Ang kanyang tingin ay napuno ng upuan habang sinabi niya na sa loob ng 2 oras, lahat sila ay magiging mga perlas ng kaluluwa ng dugo. Kaya oras na para mag-ambag sila sa demonyong Diyos. Ang porma sayo na ginawa ng mga taong ito ay idinisenyo upang harangan ang pag-akses sa kalangitan, at ito ay masama para sa mga nasa loob. Ang mga disipulo ng angkan ay nagsimulang magkahawak sa kanilang mga ulo, sumisigaw na hindi sila maaaring mamatay. Doon silang lahat ay nawala ng pag-asa at hindi alam ang gagawin. Sumigaw sila para humingi ng tulong, na nananawagan ng magligtas sa kanila. Sinabi ng tunay na pinuno ng Blood Sea na hindi sila dapat mag-alala. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman mula sa Kinyon Clan ang maaaring tumulong sa kanila, kaya sa lalong madaling panahon, silang lahat ay ipapadala sa kabilang buhay. Seryoso at malamig ang kanyang tingin habang nakatingin sa mga naghahanda sa kamatayan. Agad na tinawag ng pinuno ang kanyang mga nasasakupan, sina Juan at Meng Feng, na nasa malapit. Ang bawat isa sa kanila ay agad na dumating sa kanyang tawag, kaagad na naghahanda upang isakatuparan ang kanyang mga utos.
Ngumiti ang pinuno at sinabi sa kanila na pumunta sa mapa ng mga bundok at ilog at sirain ang lahat ng miyembro ng Qin clan. Nakangiting tinanggap ng dalawa ang order, mabilis na pumasok sa mapa, mabilis na lumitaw sa loob. Sa oras na ito, patuloy pa rin si Jin sa pag-iwas sa mga pag-atake ni Jiang Du, na hindi tumitigil sa pagsisikap na labanan siya palagi. Awkward na ngumiti si Jin Yun, muli, umiwas sa pag-atake, hiniling niya kay Jiang Du na itigil na ang paggawa nito. Tinanong siya, hindi ba si Jiang Du mismo ay nagtataka kung bakit nanginginig ang mundo? Sigaw ni Jiang Du na may galit sa mukha na akala niya ay may komprontasyon din sa kabila. Kaya't sinabi niya kay Huan na huwag nang maglakas loob na gumamit muli ng gayong palihim na pang-abala. Ibinato muli ni Jiang Du ang kanyang espada sa kanya, sinusubukang iwan si Huan sa ilang pakikipag-ugnayan sa kanya. At naisip na lamang ni Qin Yun bilang tugon na oras na para pigilan na siya nito. Biglang naramdaman ni Huan ang isang kaaway na papalapit mula sa kanyang likuran. Napangiti si Huan palapit ng palapit kay Huan, at naisip ni Qin Yun na hindi niya dapat ginawa ito. Mabilis na naiwasan ni Qin Yun ang pag-atake na ito, na naging sanhi ng pag-atake ni Jiang Du at ang pag-atake ng bagong kalaban na tila nagbanggaan sa isa't isa. Ibinuka ni Jiang Du ang kanyang bibig sa pagtataka, tinitingnan ang mga batis. Na biglang lumitaw, hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. Mabilis na nahati ang stream na ito sa maraming bahagi, patungo sa iba't ibang direksyon. Tinanong ni Jiang Du ang bagong kalaban na dumating, nagpasya din ba siyang sumali sa kanilang kasiyahan? Kumpiyansa na naitaboy ni Jiang Du ang mga pag-ataking lumilipad sa kanya, nang biglang lumitaw sa mga dahon ng mga puno ang mismong kalaban na hindi nila inaasahang makikita. Si Wang Lan iyon mula sa Fenger Hall, ang kanyang level ng Purple Palace. Ang pangatlo at siya, na maluwag na nakangiti, ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang hita, sinabi na hindi ito ang gusto niya, ngunit nais lamang na hilingin sa kanila na tumigil sa pag-aaway. Sinimulan niyang sabihin na napansin din siguro nila ang pagyanig ng lupa. Sinabi ni Wang Lan na salamat sa kanyang cultivation, nararamdaman niya ang anumang pagbabago sa simoy ng hangin. Nagkatinginan silang tatlo ngayon na tumigil sa pag-aaway. Sinabi ni Wang Lan na ngayon lang, dalawang kakaibang espiritong kapangyarihan ng ikasyam na antas ng Purple Palace ang pumasok sa Peach Garden kung saan sila naruroon. Idinagdag din ni Wang Lan na mayroon siyang ilang pagdududa tungkol dito. Nang maramdaman niyang papalapit na ang kakaibang enerhiyang ito, laking gulat niya. Naging seryoso ang mukha ni Qin Yun, sinabi niyang inatake ang clan, at nakapasok na ang mga kalaban sa kinaroroonan nila. Sigaw ni Jiang Zi, nagtatanong, paano nangyari ito? Sinabi niya na ang kanilang clan leader ay pang-anim na level of truth ascension. Kaya sino ang nang-ahas na salakayin sila? Sinabi sa kanya ni Wang Lan na hindi na niya maramdaman ang presensya ng kanilang clan master sa Jade Crystal, na nangangahulugang naputol na ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sinabi rin ni Wang Lan na kung hindi naniniwala si Jiang Du sa kanya, dapat niyang suriin ang kanyang sarili. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang Jade Crystal, ipinahiwatig ito. Ang Jade Teleportation Crystal ay nagpapahintulot sa may-ari na masira ito sakaling magkaroon ng panganib at lumipat sa panimulang punto. Sa tulong ng gayong mga kristal, maaaring gumalaw ang mga tao sa loob ng mahirap na mapa na ito at gamitin din ang mga ito upang makaalis dito. Nagdilim ang mukha ni Jiang Du, aniya, na may pag-unawa na sa wakas ay napagtanto niya ito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mukha at sinabing may seryosong ekspresyon na akala niya ay sinusubukan siya ni Wang Lang. Napatingin sa kanya si Wang Lang na may kahihiyan, nauunawaan, bakit niya iisipin at tinakpan ni Huan Yun ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, nagtatanong, bakit kailangang sumigaw sa ganoong kaliit na bagay? Sabi niya, kung hindi nila susubukan, hindi nila malalaman. Inilabas ni Xing Yun ang kanyang kristal, at pagkatapos, sa kabila ng takot na tingin ni Wang Lan, mabilis, pinisil ito sa kanyang kamay, nabasag ito. Tiningnan din ito ni Jiang Du na kinakabahan,
Sumisigaw na si Kim Yun ang may gawa nito. Pero walang nangyari. Ang kristal sa mga kamay ni Juan ay nabasag sa maraming piraso, at pagkatapos ay nakumpirma ang 3 globo. Sinalakay ba ang clan? Itong tanong na ito ngayon ang nagpahirap sa kanilang 3, biglang may lumitaw na purple glow sa likuran nila, hudyat ng pagdating ng mas marami pang hindi imbitadong bisita. Isang malaking daloy ng enerhiya ang nasira ang Peach Orchard, na nagbabantang lumapit sa Kim Yun clan disciples doon. Si Jiang Do ay umubo ng malakas, nagtatanong, sino ito? Agad niyang napagtanto na ang taong ito ay isang level 9 Purple Palace Kim Yun na nakatingin din sa direksyon kung saan nanggaling ang misteryosong enerhiya na ito. At pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaki mula sa kadiliman, tumatawa at nagtatanong sa kanila, ngayon lang ba nila napagtanto? Sinabi niya na huli na ang lahat. Nagpakilala ang lalaki, Shinayan daw ang pangalan. Sinuntok niya ito sa palad, na sinasabing siya ang magbubuwis ng kanilang buhay. Napangiti si Kim Yun, nagtatanong, Valentuna, kailan pa naging magalang ang mga kontrabida? Itinaas ni Shinayan ang tingin kay Juan habang inisip ni Kim Yun na ilang beses na niyang napigilan ang kanilang kapangyarihan gamit ang anteng-anteng, mas naging seryoso ang tingin ni Juan, at sa sumunod na sandali, tumawa ng malakas si Shinayan habang nakatingin sa kanya. Naikuyom niya ang kamao at saka sumigaw na hindi niya akalain na pinapunta siya roon ng tunay na guro para lang makitungo sa ilang bata. Sa totoo lang, natuwa siya dito, kaya sinabi niya na ginamit niya lamang ang 3 bahagi ng kanyang kapangyarihan upang hindi sila mamatay ng maaga. Sumigaw siya na mabuti at hindi siya binaygo ng mga ito, dahil magiging interesante ang pamamaril. Ang buong kaganapan na ito ay talagang nagpatawa lamang sa kanya, at ang kakayahang labanan ang mga mahihinang kalaban ay hindi ganoon kalala. Marubdob na sinabi ni Wangla ang kanyang mga salita tungkol sa pagiging 3 bahagi lamang ng kanyang kapangyarihan. Tinakpan ni Jiang Do ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay, iniisip din ito. Nang magtaka si Wang, sino sila at paano sila napunta sa mapa ng mga bundok at ilog, inalis ni Jiang Do ang kanyang kamay sa kanyang mukha, tinanong kung ano ang nangyari sa kanilang clan. Itinuon niya ang kanyang tiwala na tingin sa kalaban, si Wen King Juan, na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang leeg. Sinabi na ang Kinyin Sword Clan ay nawasak, ang lugar kung saan naroon si Juan bago pumasok sa mapa ng mga bundok at ilog, ngayon ay tiwangwang. May dilim sa lahat ng dako, parang gabi na. Patuloy na sinabi ni Juan na wala pang 2 oras, gagawin ng Kinyin Clan. Naging mga perlas ng kaluluwa ng dugo at naglaho sa balat ng lupa. Ang mga kaluluwa ng mga nanatili sa labas ng mapa ay bumubuo na ng mga perlas na makakatulong sa planeta ng kanilang mga kaaway at sa kanilang hinaharap na mga kriminal na aksyon. Tinapunan ni Wanglan ang kanyang mga kilay na may takot sa kanyang boses, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Nagdilim din ang mukha ni Jiang Du nang marinig niya ito. Ipinatong ni Xing Yun ang kanyang kamay sa kanyang ulo, naramdaman ang sakit ng ulo na lumitaw sa kanyang buhay. Muli, iniisip na nagsimula ang lahat sa isang simpleng kompetisyon. Pagkatapos ay sinabi ni Juan na sa ngayon, maaari nilang subukang baguhin ang sitwasyon. Kahit papaano, sininyasan niya ang mga ito ng kanyang palad, na nakangiti sa kalaban, na sinasabi na dapat silang pasayahin siya. Nang inag sina Jiang Do at Wanglan, na nagsasabing dapat silang magsanib puwersa at pigilan siya. Agad nilang sinimulan ang pag-atake sa kanilang kalaban, iniswing ang kanilang mga sword gamit ang Kinyon Blade technique na tinatawag na Cloud Moon Break. Si Jing Yun, sa kabilang banda, ay naglabas ng isang anteng-anteng laban sa kanyang kalaban, at ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng interes sa mga kaganapan na nangyayari. Sina Jiang Do at si Wanglan ay may hinanakit na hiniling sa kanya na kumilos ng mas masigasig nang makita ang pag-atake ng kanyang kalaban. Nakipag-away si Ji-yun na may ngiti sa kanyang mukha, ikinuyong ang kanyang kamao at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa paligid nito, sumigaw siya ng malakas,
lumikha ng isang kalasag ng enerhiya sa kanyang harapan at pagkatapos ay itinuro ito laban sa mga pag-atake na dumating sa kanya pagkatapos nang nagsimulang umatake ang mga alagad. Sa kanyang sariling pagtataka, napansin niyang nawasak ang kanyang kalasag na naging dahilan ng paglaki ng kanyang mga mata.